Mga karek, umpisahan ko pa lang yung kahoy. Pinorma ko muna para makabitan ng tela. Ba't may gagawin ko na naman? Mga karek, sana panoorin nyo to ng bunggo para matutunan nyo. Madali lang naman to mga karek. Ang tawag sa gagawin ko na to, sinagtala sa tela ko gagawin. Madali lang po siya mga karek. Panoorin nyo lang po. Pero mga karek, huwag nyo lang po kalilimutan. Click nyo po yung subscriber. Click nyo po yung notification bell. Mag-all po kayo para updated po kayo sa mga bago kong i-upload. At mag-like po kayo mga karek para lumabas po sa mga notification nila. Na-notify po sila mga karek. At mapanood din po nila to at malalaman nila kung paano po ito ginawa. Sandali lang naman po itong magaya. Meron lang po kay kurtina. Tatlong kurtina lang yung kinabit ko mga karek. Tsaka yung puti lang po. Madali lang po gayahin niya. Pin lang po tsaka thumbtacks ang gagamitin. Madali lang po siyang masundan. Kung meron po kayo sasabihin mga karek, lagay nyo lang po sa comment section at sasagutin po natin. At siya nga pala mga karek, kung saan ka mang lugar, lagay mo po sa comment section kung anong lugar ka para nalalaman ko po kung saan po napupunta na yung video ko. Lagay nyo lang po sa comment section kung taga saan po kayo para alam ko kung saan na napupunta yung video ko. At share nyo na rin mga karek para mapanood din nila. Tara na, saan na natin. At eto na nga mga karek, inumpisan ko na. Kakabit ko muna yung puti, ayan. Para pag kinabit ko na yung pinaka-design niya, lumutang siya. Pinas forward ko na rin para mabilis. Madali lang naman yan mga karek. Lalagay mo lang yung tela. Ayan na. Yung pangalawang tela ilalagay, yan po, yan yung pinaka-design niya. Isang buong kurtina po yan. Bali, tatlong kurtina yan. Yan po. Yung isang kurtina, gagawin ko pong isa lang na design. Kabilaan. Tapos yung pangatlong tela, yan po yung hahatiin sa gitna. Napakita ko po sa inyo kung paano yung tutupin at talagyan ng pinakabulaklak niya. Yan na nga mga karek, sinisimulan ko naman po na itupin itong kurtina. Bali tatlo po yan mga karek. Ganyan lang po pagtupin. Tupin nyo lang po yung ganyan. Kurtina po yan mga karek. Tupin yan. Pinuli ng pag ganito. Yung sa ilalim muna yan. Tupin na ganyan. Bali, dalawa rin gagawin ko. Isa pa. Hawakan lang po. Tapos, tatalian po ng alambre yun. Para gawin na siyang bulaklak. Tignan nyo po paano ko ito gagawin. Ulit natin ko lang po yan. Ang kalalabasan tapos ngayon po yung pinakagitna po ng mga karek, doon ko po siya lalagyan ng alambre para ikabit po yung ginawa kong bulaklak. Lalagyan ko po ng alambre doon sa gitna. Ito po yung alambre. Tapos sa po ngayon sasakal doon. May ikabit na po.
kung ano po yung ginawa ko rito, ganun din po yung gagawin sa kabila. Yan po. Tamtax lang po yan mga kare. Tapos pagdating sa baba po, pag natamtax po, medyo ilalaylay ko lang sa baba. Kayang-kaya nyo po yan gawin. Dali lang po yan. Kurtina lang po yan. Ito po yung isang kurtina. Bali, dalawa po na. Ilalagay ko po yan yung isa. Ito po yung isa. Bali, pangalawang kurtina po yan. Tinupi ko na naman po. Gagayahin ko rin po yung ginawa ko nung una. Yan po. Yan. Same lang po. Pero pwede rin po yan kung isang buong tela po. Ganyan po ang gagawin yan. Hindi na po yan magiging dalawa. Isang tela lang po. Sa gitna lang po nagawa ng ganyang bulaklak. Eh dahil sa putol po yan, kurtina, kaya kabilaan po. Ngayon po, paano ko ididikit? Tignan lang nyo po. Lalagyan din po ng alambre. Tapos sasakalin ko lang po yung kabila. Pag didikit ko sila, hindi na siya mahalatang dalawa. Yan po, sasakal ko lang po yan. Ano, hanapin ko yung alambre pagtatalian. Sasakal ko lang po para magdikit sila. Hindi na po mahalata. Yan na po. Kung ano po yung ginawa ko dun sa baba, ayan din po gagawin ko yan. Yan po yung pangalawang kurtina. At ito naman po yung pangatlong kurtina. Pare-pareho po haba yan. Kaya lang po kasi sa taas na po yan. Kaya isa lang po gagamitin ko. Hatiin ko po yan sa gitna. Yung pinakahati niya sa gitna. Kasi para kabilaan po. Hindi ko na po lalagay ng bulaklak. Hindi. Isisingit ko doon sa taas. Hinati ko po sa gitna. Kasi hindi naman po siya magganong mahaba, sa taas na po siya itutupi sa dalawang tagiliran. Kaya kahit isa lang po, hatiin ko lang sa gitna. Ayan, magagawa na po yan. Yan, bali sinakal ko lang na alambre, hindi ko na nilagyan ng bulaklak. Tapos isisingit ko lang po dun sa taas. Singit ko lang po doon sa taas. Taas ko ilalagay yan. Tapos aalambrehan ko ulit para nakadikit siya. Hindi po siya mahalata. Sinatakpan po siya ng bulaklak. Tapos yung dalawang tagiliran na yan, kinabit ko na yan, ibubuka ko rin sa dalawang tagiliran. Kaya ang magiging forma niya, parang sinag po siya. Ano po, dadaling ko sa taas. Hindi na po siya ganong mahaba ang magagamit. Kaya hinati ko na lang sa gitna. Ganun lang, i-flits mo lang mga kare. Tamtax, flits ulit. Kailangan kung ano po yung sukat nito, doon din po yung sukat sa kabila. Para maganda. Tapos itatago ko yun. Ngayon naman po sa kabila naman po ako. Tamtax lang po ang ginamit ko. Dahil kahoy naman po yung pinagdikitan ko. Kaya tamtax na rin ang ginamit ko. Yan, dito naman po ako sa kabila. Kaya kailangan mapantay ko po para maganda dito. Tamtax po, tapos plates po. Ayan, plates lang po. Kailangan mabalance din po para maganda tignan. Hindi po siya pangit tignan. Ayan po mga basic po, yan mga karek. Ngayon po, pag gumawa po uli ako ng ganyan at meron na po akong mga bulaklak at lobo, makikita nyo po ganda niya. Yan po yung mga basic po na pinakikita ko na para madali yung magaya.
Tatago lang po sa likod yan para hindi makita. Tapos ngayon, gagawa naman po ako ng crumple para dun sa taas. Pakita ko po sa inyo simpleng design dun sa taas. Pinakakanto. Dun po ilalagay yan, crumple na yan. Madalas ko pong ginagawa yan sa mesa. Panoorin nyo po yung ibang video ko at makikita nyo. Yan hindi ko na masyadong na videoan. Pero madalas ko pong ginagawa yung crumple na yan. At madaling nyo rin magaya. Hindi ko kasi naangat yung camera. Pero makakopya nyo naman po yung magagaya nyo yan. Sa ibang video ko po, meron po akong pinakita paano ko ginagawa yun. Yung ginagawa ko na ngayon. Ayan. Marami ko kasing option yan, mga karek, kung ano po yung ilalagay nyo design. Tulad yan, nilagyan ko lang po yan para medyo lumutang ng konti yung gawa na yan. Yan. Pero yan, marami pong option dyan. Pwede ka pang po maglagay ng logo dyan. Yan. Pwede rin po kung mga bulaklak, pwede po. Pinakita ko lang yung paano yung ginawa ko na design. Yan. Madali lang po yan gayahin, mga karek. Kahit po yung kurtina nyo, subukan nyo. Simple lang po yan, pero magandang tignan. Tulad yan, oh. Tingnan po yan. Ayan na po siya, oh. Mga karek. Simple lang po yan. Hindi ko pa nalalagyan ng mga ibang design yan. Dito na lang, mga karek. Medyo hindi ako nakapagsalita dahil may copyright, may tugtog. Kaya mangyayari po, yung mga sounds tatanggalin ko po. Bali mag voice over na lang po ako. Mga karek, sana meron kayo natutunan tong araw na to. Yung simpleng backdrop. Ang tawag po dyan, sinigtala po. Sana mga karek, huwag nyo kalimutan. Click nyo po yung subscriber. Click nyo rin po yung notification bell. Mag-all po kayo para updated po kayo sa mga bago kong i-upload. At mag-like po kayo mga karek para lumabas po sa mga notification nila at mapanood din nila to at matutunan din. At kung may katanungan kayo, lagyan nyo lang po sa comment section at sasagutin po natin. At ilagay nyo na rin po mga karek kung saan po kayong lugar para nalalaman ko kung saan nakakarating itong video ko. Kaya ilagay nyo lang po mga karek. Share nyo na rin para makita rin ng iba at matutunan kung paano ito ginawa. Maraming salamat sa mga supporter, sa mga silent viewer, sa walang sawang sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo. God bless and keep safe. Bye-bye!